Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat ay pumuli magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-6 na kabanata ng unang aklat ng Samuel. Ito po ay ibinalik ang kaban ng tipan. Ang tema po ng kabanatang ito ay ang kabanalan ng Diyos ay hindi pwedeng manipulahin o kontrolin ng tao. Ito ay dapat igalang at lapitan ng may tamang puso. Ayan po. So bago tayo magpatuloy, tayo po muli magdumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang iyong salita. Dalangin namin, Lord, buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan na nagbubuhat sa iyo. Salamat, Panginoon, ikaw ang maluwalhati sa pagbasa namin ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Verse 1, makalipas ang 7 buwan mula nang dalhin sa lupain ng mga Filisteo ang kaban ni Yahweh. Ano po, yung 7 buwan ay nagsisimbolo po ng kumpletong panahon ng paghatol. Humingi sila ng payo sa kanilang mga pari at manghuhula. Ayan, makikita po natin dito sa verse 2. Sumangguni ang mga ito sa kanilang mga pari at mga salamangkero. Itinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangang isama sa pagsasauli niyon. Ano po dito, nakita natin yung paghingi nila ng payo. Hindi lang sa pari, kundi sa mga manghuhula. Ano po, kahit hindi nila kilala ang tunay ng Diyos, na tunay na Diyos, kinilala nila na may kapangyarihan siya. Alam niyo po, minsan, mas kinikilala pa ng mga hindi mananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga taong sanay na sa Kanya o yung mga talagang nakakakilala sa Panginoon. Verse 3, sabi dito, ang sagot ng mga pari at mga salamangkero ay, kung ibabalik ninyo ang kaban ng tipan ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad ng kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na parurusahan. Itinanong nila, anong handog na pambayad sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga, isa para sa bawat haring Filisteo, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo. Hari man o hindi, ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyong Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa buong bayan. Ayan po. So dito makikita natin, no, ito ay parang guilt offering. Ang kanilang handog ay larawan ng kanilang salot, no? Inaamin nila ang kanilang kasalanan, no? Minsan po ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagkilala sa kasalanan. Talaga naman, ano po, kinakailangan kung talagang ikay nagsisisi, nandoon nakikita yun kung kinikilala mo yung kasalanan mo. Hindi sapat ang sorry, kailangan malinaw na pag-amin at pagbabalik loob. So, verse 6, sabi po dito, huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi pa't piniyagan na nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel. Ayan, so direkta nilang ibinalik yung story sa Exodus, ano po, sa panahon ng paraon, no? Ang matigas na puso ay pagtanggi sa babala ng Panginoon. Yung bang tipong alam mo na may babala pero nagmamatigas ka pa rin. Alam niyo po, may history na ang Diyos sa paghatol at natututo ang isang bansa mula dito. Yun po yung kahalagahan ng history. Ano po? Kaya kapag may babala ang Diyos, huwag nang patigasin ang puso. Kailangan natin sumunod agad. Verse 7, sabi dito, kaya't maganda kayo ng isang bagong kariton at 2 gatasang baka na may bisiro at hindi pa napagtatrabaho kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga guya at ipahila ang kariton sa 2 baka. Isakay ninyo sa kariton ang kaban ng tipan ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos, palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay. Tingnan ninyo kung
saan pupunta. Kapag dumiretso sa Bet-Semes, si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Bet-Semes, hindi siya ang may kagagawan ng nangyari sa atin, kundi nagkataon lamang. Dito makikita natin no, nag-experiment pa sila. Gusto nilang malaman kung talagang galing sa Panginoon yung parusa or gawa lang ng tao or nagkataon lang. No? Rather, ang baka na may guya ay natural na babalik sa anak. Pero kung hindi, himala yun. Ayan. So, dito po ay pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kahit sa pamamagitan ng simpleng paraan. Kaya minsan alam niyo po, kahit sa ordinaryong sitwasyon, kayang ipakita ng Diyos ang kanyang kalooban. Yan. So verse 10, kumuha nga sila ng 2 babaeng baka na may guya. Pinahila sa mga ito ang kariton at ikinulong ang mga guya nito. Isinakay nila sa kariton ang kaba ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Bet-Semes. Umuunga pa ang mga ito habang daan. Ang mga ito hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Filisteo naman ay sumunod hanggang sa Bet-Semes. Ito makikita natin na yung pangyayaring ito ay laban sa natural instinct ng mga baka. So, ibig sabihin, Diyos mismo ang kumilos. Ano po? Dito natin makikita na ang Diyos ay napaka-sovereign kahit ang kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Kaya kung ang hayop ay sumusunod sa Diyos, dapat tayo na mga nilalang niya ayon sa kanyang larawan, dapat mas lalo tayo na sumunod sa kanya. So verse 13, sabi po dito, nag-aani noon ng trigo ang mga taga Bet-Semes at napasigaw sila sa tuwa nang makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking baton sa bukid ni Josue na taga Bet-Semes. Nilansag ng mga taga roon ang kariton at sinisihan. Pagkatapos pinatay nila ang 2 baka at inialay bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Lord at ang kahon ng mga daga at ang bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon. Nang araw rin iyon, ang mga taga Bet-Semes ay naghandog kay Yahweh. Ayan, so dito makikita natin nag-alay sila ng handog bilang pagsamba, no? Ang presensya ng Diyos ay dahilan ng kagalakan, no? At makikita natin na ang pagbabalik ng presensya ng Diyos ay nagdadala ng tunay na kagalakan sa mga tao. Hindi material na bagay ang nagbibigay ng tunay na saya, kundi ang presensya ng Panginoon. No? Isang patunay po yan sa buhay ng mga taga Bet-Semes. Verse 16, sabi dito na makita ng 5 haring Filisteo ang nangyari, nagbalik na ang mga ito sa Ekron. Ito ang mga bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Filisteo kay Yahweh bilang handog na pambayad sa kasalanan. Asdod, Gaza, Ashkelon, Gat at Ekron. Ayan. So ang 5 dagang ginto naman ay para rin sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 haring Filisteo. At hanggang ngayon, naroon pa sa bukid ni Josue sa Bet-Semes ang malaking batong pinagpatungan ng kaba ng tipan ni Yahweh bilang saksi sa lahat ng nangyari. Yan, so dito nakita nga po ng mga Filisteo at bumalik sila sa kanilang lugar, no? Kinilala nila ang kapangyarihan ng Diyos pero hindi sila sumamba sa Kanya. So, pwede pala yun, no? Yung posibleng makakita ng gawa ng Diyos pero hindi pa rin sumuko sa Kanya. Kaya tandaan po natin, hindi sapat ang nakita ko ang himala. Kailangan may commitment. Hindi sapat na maniwala. Kailangan talaga ng manampalataya. Verse 19, sabi dito, may 70 taga Bet-Semes na nangahas na sumilip sa kabalang tipan kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nagluksa ang mga taga Bet-Semes na makita nila ang malagim na kamatayan ng kanilang mga kababayan. Tandaan po natin na yung kaban ay banal, no? Hindi siya basta-bastang tinitingnan. Ito ay naglabag. Ito ay paglabag sa kautusan ng Panginoon. Ano po? Kaya
Ang Diyos ay hindi lamang mapagmahal, siya rin ay banal at makatarungan. Kaya huwag gawing kaswal ang Diyos. Ang kanyang kabanalan ay dapat igalang. Ayan. So verse 20, sabi dito, sinabi ng mga taga-Bet, sino ang makakaharap kay Yahweh sa banal na Diyos? Saan kaya mabuting ipadala ang kanyang kaban para mapalayo sa atin? Nagpadala sila ng mga sugo sa lungsod ng Jeyarim. Ipinasabi nilang kunin doon ang kaban ng tipan ni Yahweh sapagkat ibalik na ito ng mga Filisteo. Ayan, so ang tanong, sino ang makakatayo sa harap ng banal na Diyos? Ano po yun yung tanong, no? At dito makikita din natin, naramdaman nila ang gap sa pagitan ng tao at sa banal na Panginoon. Ano po? No, dito makikita natin, walang makakatayo sa harap ng Diyos maliban kung may tagapamagitan. Yung napakagandang biyaya sa atin ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon, kasi nakakatawag tayo ng direkta sa Panginoon dahil sa ating tagapamagitan. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya naman talaga dito makikita natin napaka-blessed na mga tao na nagtiwala, na nampalataya sa ating Diyos, na kung saan ay gumawa ng paraan para sa atin po, no, magkaroon tayo ng ugnayan sa Ama. At hindi tayo makakagawa, no? Hindi tayo makakalapit sa Diyos sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yung ating mga gawa, yung ating mga sacrifices, mga mabubuting gawa, mga handog, ay basahan ito sa paningin ng Panginoon. Pero dahil sa ginawa ng ating Diyos na si Jesus, ano po, tayo po ay nakakalapit sa ating Diyos Ama. Kaya sa buong kabanatang ito makikita natin ang presensya ng Diyos ay pagpapala kung may paggalang, ngunit nagiging hatol kung may paglapastangan. Kaya nga po talagang hindi natin maihihiwalay ang pagmamahal at ang pagiging ang paghatol ng ating Panginoon. Ano po? So makikita din natin dito sa kabanatang ito yung mga mahahalagang bagay na dapat natin tandaan, no? Una, igalang natin ang presensya ng Diyos. Hindi siya ordinaryo, siya ay banal. Makikita din natin na huwag patagasin yung puso kapag tayo ay kinakausap ng Panginoon at ipinapaalala yung ating mga maling gawa or pinapakita sa atin yung ating mga maling gawa. Kailangan talaga tayo ay sumunod, magsisi at gawin ang kalooban niya, hindi ang kalooban natin. Kilalanin natin bilang tagapamagitan natin si Jesus ang daan para makalapit tayo sa ating Diyos Ama. At huwag lang makita ang gawa ng Diyos. Huwag lang makita ang gawa ng Diyos. Kailangan sumuko, no? Hindi lang tayo dapat basta maniwala, kundi tayo ay manampalataya. Hindi lang tayo basta alam mo yun, yung hubiling na makita yung kanyang himala, kundi dapat talaga nandoon yung pagsuko, no? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Kaya naman sana po may natutunan tayo sa kabanatang ito at pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.